Hindi, wala naman. Ano ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give you, sasampling ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Yes. Sabi. Nako. Gumawa na ng ikakapahamak si Digong. So ayun nga mga pre, no, nakita nyo naman kung gaano kabastos po si Digong dito, ano? Talagang gumawa siya ng alam mo yun, yung ikaka-contempt niya ba? No? Oo, talagang pinapakita niya, nag-aangas-angas siya dito, mga pre. No, so eto, bigyan po natin ito ng reaksyon. Oo, kasi nag-aangas-angas po siya dito. So tingnan natin kung ano yung mga mangyayari pa dito, mga pre. No? Syempre, no? At kita nyo naman kung gaano kabastos si Digong. Oo. Okay naman yan. Ituloy-tuloy mo lang, Digong. Anong bastos ka lang? Diba? Tuloy-tuloy mo lang yan. Malay mo, diba? Diyan ka matulog. Dahil makukontempt ka. So, eto na. Shoutout po sa lahat. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at salamat sa mga nag-like sa ating video ngayon. At syempre, sa mga bago nating subscriber, maraming salamat po. Ayan na. So, ito na, bigyan po natin ito ng reaksyon. I have to respond to it. This guy former President, is story. with all due respect, I'll have to follow the rules. Wait lang Dito tayo kay Trillanes pala, no? Sir, law office actual admission of this account. This Former guy President, is with all due story. respect, Papahuli na lang natin si Trillanes. Okay, bigyan muna natin to ng reaksyon. with all due respect, I'll have to follow the rules. Yeah. I will give you time later, Mr. President. I will give you time later. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Yan, Hindi, nagyabang na. Ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give you, sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Yes. Sabi. Nag-aangas itong kampo ni Digong, oh. Sige lang. Nangyari. Please observe proper decorum. We are in a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, decorum, will be implemented regardless of who you are. Regardless of who you are. We live by a set of rules in this committee, and those set of rules will be followed, and those set of rules will be implemented. If I may. Wait, session, it's still suspended. It's still suspended. Okay, wait lang. Sorry ho. Nag-sorry? Tapos mamaya uulitin. Huwag ka mag-sorry. Excited yung lahat makakontent ka eh. Tapos ngayon magsusorry ka, huwag naman ganun. Diba? Forward natin kasi suspended yung Ito na, bigyan natin na reaction to dito. Dito to banda eh. Init sa ulo lang yun. Thank you very much for your apology. It is accepted, and I hope that the others beside you would also observe proper decorum. Mag-sorry ka talaga kasi hindi mo ginawa yun at maulit pa ulit yan. Alam mo, saan ka matutulog?
Dapat yung alam nyo, umay na nakakaumay na sa totoo lang, no? So, dapat talagang, masimulan na. No, simulan na yung, kasuhan nga si Digong, di ba? Magkaalaman na. Para yung mga namatayan, no? Ng mga anak, ng pamilya, makakuha po ng hustisya. Di ba? Yung ibang mga nanay dyan ngayon, nandyan. Di ba? Nakamonitor sila kasi, syempre, may mga nawalan ng anak. Di ba? So, ito po, bigyan natin ng reaksyon itong mga sasabihin po ni Trillanes dito, no? So, tingnan natin. Deputy Ombudsman Arthur Carandang, and I think the Quadcom can invite him. Siya ang nag-conduct ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si Deputy Ombudsman. Now, aside from that, so pwede natin, suggested by Chairman Paduano, na yung AMLAC mismo, unless, since hindi naman na siya incumbent, ay pwedeng ma-access yun with the waiver. Pero we've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan. Pero hindi, kaya nga mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito, no? Para wala ng alibay. Pero ito po, I'll be presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts. No? So, ito naman pong mga cheque na in-encash, in-extract lang namin from that long list. Mga managers checks po yan, hindi nawawala sa system po yan. And later on, exempted sa impeachment cases, kaya pwede po lumabas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po, Chairman. Thank you very much, Sir, I have to respond to it. This guy, Alam mo, Digong, hindi ka pa recognize. Huwag kang sabat ng sabat. Diba? Yung iba piko na sa'yo eh. Oo. Piko na sa'yo yung iba. So, diba? Mag-antay ka ng oras mo or kung may itatanong sa'yo. Diba? Pwede mong sagutin yun. Pero yung bigla-bigla kang sisingit, huwag mo naman bastusin yung Quadcom. Huwag ka namang maging bastos dyan. Kung sa Senado, nagagawa mo yan at binabastos mo yung Senado, huwag mong idamay, no? O huwag kang magkalat ng tae dyan. Ha? Ang tingin namin sa Quadcom nandun sa tuktok. Tapos magkakalat ka dyan. Digong naman. Kikita nyo gano'ng kabastos yung tatay nyo. Yung iba dyan, piko na eh. Piko na po yung iba, pero kahit pa paano pinagbibigyan eh. No, sana makayanan nila yung makapagpigil sila kasi kung hindi, naku po, inuulit-ulit ko po yan. Talagang dyan matutulog si Digong. President, with all due respect, I'll have to follow the rules. Yeah. I will give you time later, Mr. President. I will give you time later. Just so that we can put to rest this issue of waivers because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now? Ito yung kanina. Ito yung binigyan natin ng reaksyon at dyan sila nagkagulo-gulo. And then eto na, proceed po tayo dito sa mismong saan na ba yun? Wait lang hanapin ko lang. Wait lang po hanapin ko lang. So ito na mga pre, no? Play natin. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Kaya bang talaga. May I know, Sir. Sandali. Sige, sorry, Congressman Paduano, sige, you and then Congressman Tevez, and then I will allow you, Senator Trillanes, after the two members have spoken. Yes, Congressman Thank Paduano. you, Chairman, with the indulgence of Congressman Teves. Ganito lang po, because Senator Trillanes presented yung mga bank accounts. May I ask this good former Senator, how did you acquire these documents, bank documents? Nung campaign po noong 2016, meron pong nag-abot sa aming opisina na ang pangalan po niya ay Joseph De Mesa, in-identify niya. So sinabi niya, meron siyang mga dokumento na pwede namin tignan. So, kampanya po yon, hindi po namin nabigyan ng atensyon until siguro a few weeks after, nakita ko po, yun pong nandoon, iba't ibang accounts. Then, chinek namin, binalidate po namin kung totoo yun, no? So, may mga nagdeposito po na doon sa iba't ibang accounts ni Duterte. Tapos, totoo nga, legitimate po. Then, nung kampanya, nilabas ko po ito at inamin mismo
ni Duterte na totoo daw kasi una, dinideny po nung kanyang spokesman, but eventually, nung na-corner na siya, inamin niya, no? Tapos, Umamin ka pala, Digong eh. Tapos ngayon dyan, marami kang sasabihin kalukuhan. Diba? Sige, Bana, Trillanes. Tapos, hinamon din niya po kami na magbibigay din siya ng waiver. It's the very same bill na sinasabi niya Same yung strategy niya ngayon at noon. Aba. Sige. Wala bang bago, Digong? ngayon, o bluff na sinasabi niya. At ano po, ako po ay nagpakita dun sa BPI branch na yon sa Julia Vargas, pero siya po hindi sumipot. Ang sumipot sa Naku, hindi pala mahilig sumipot to si Digong eh. Parang halimbawa, si Digong yung naghahamon, pero pag pinapalagan siya, hindi siya sumisipot, katulad ng ginawa niya kay Carbonell. Ganyan yan eh. Hindi pala sumisipot ito si Digong eh. Yun lang. Mayabang lang sa salita, pero hindi pala sumisipot. Digong. kanya, itong si Panelo. Ngayon si Panelo, wala pong dalang Si Chong Panelo, okay. Chong Panelo. Mahangin pa naman yan si Chong Panelo ba? waiver. Ang nilabas niya, special power of attorney na may specific conditions. Ngayon po, natapos na lahat yung kampanya, presidente na siya, ni Ainoy, wala na po nangyari doon. Kaya ito po, inadmit niya na yung mga dokumento na yan. Inadmit niya na yan, no? And let me just comment a bit, Mr. Chairman. Kasi yung sinasabi niya, in relation doon sa case na final ko kay Pulong tsaka kay Manscapio, sabi niya, edi i-file daw sa korte at harapin nila. Pero yung mga libo-libong mga pinagpapatay never got that privilege of the due process. Pagka wala ka sa grupo niya, hindi ka sa sindikato niya, protektado ka, kailangan mag-file sa korte. Pero pagka karibal ka at ordinaryong Pilipino ka, tutumba ka. Yun lang po, Naku, Mr. Chairman. yun lang. Man, can I follow-up question? You have the floor, Congressman Paduano. Former Senator Trillanes testified that that document was not acquired legally. It was just given to him. And with that, Mr. Chairman, though you might appreciate that bank records, but for me, Mr. Chairman, I am not a lawyer. But with regards to how authentic is the bank documents being presented to us by former Senator Trillanes, we must ask the AMLA, Mr. Chairman. So with that, Mr. Chairman, unless Senator Trillanes can present to us another document that bank records came from an authentic, competent agency of government, Mr. Chairman. In this case, it's the AMLA. Now, Mr. Chairman, so with that, Mr. Chairman, Here, this is a very serious accusation. So, Mr. Chair, Mr. Chair, Congressman order. Paduano has asked the floor, but with the Yes. indulgence of... Sumasagot agad si Digong, no? Wait ka lang, relax. Ang tao pag guilty, so napaka-defensive talaga, ano? Relax lang. No, I think the chairman has ruled a while ago the sequence of those people present in this hall to answer. Okay. I think we must follow that, Mr. Chair. Thank you for reminding the chair, Congressman Atot. Now, Congressman Paduano, please proceed if that is your last. I am sorry, I thought that you were tapos na. Thank you, Mr. thank President. you, Mr. President. Anyway, Mr. President, Pansin nyo kay Digong, panay sorry. Para hindi lang makontent. now, with that, Mr. Chairman, and the former President has, a while ago, has a commitment to waive his right with regards to all the bank accounts that was mentioned by former Senator Trillanes. Now, Mr. Chairman, pwede naman parallel yan. AMLAC, at the same time, yung waiver if the former President will sign a waiver with regards to all those bank accounts. Thank you, Mr. Chairman. I will sign it, the document, tomorrow. And I will hand it kasi magagawin pa ng abogado. So, yun, nakikita nyo naman, nagkainitan dyan dahil sa pagiging bastos po ni Digong. No, ang mainiti, ang kumbaga yung palaging naghahanap ng gulo ay itong kampo ni Digong. No, napaka-unprofessional talaga. Pati yung mga lawyer niya dyan, unprofessional din. Diba? Oo, duro pa sila eh. Ano yan, may mga utang? Ha? So yun, at ito si Digong talagang, alam mo yung mga taong nagigipit. Dahil sa kanilang ginawa din noon, mainitin na po yung ulo niyan. Diba kasi feeling nila, guilty talaga sila. Yun eh. Diba? Guilty po sila. Alam nila sa sarili nila yan. Tingnan mo,
yung mga kaharap ni Digong dyan, mga professional lahat yan. Diba? Eh, wala eh. Nag-invite yung quadcom ng tae. Diba? Oh. So, yun yung mahirap dyan. Yun yung mahirap na paulit-ulit na pinaaalalahanan po ito si Digong. Naps, huwag kang sumasabat kapag hindi ka pa recognize, di ba? Then pag nasisita, I'm sorry. Paulit-ulit po. Sampulan nyo nga yan. Contempt nyo nga yan. Di ba? Sa ngayon, yun lang muna yung ating reaksyon patungkol dito, no, sa video na to, sa kaguluhang ito. At yan salamat sa mga bago po nating subscriber. At meron po tayong meron po tayong Facebook page yan. Diba? Meron po tayong Facebook page, pwede niyo pong bisitahin yan. At alam ko, itong mga DD sheets na to, talaga namang talagang tuwan-tuwa pa dito sa pinagagawa ni Digong. Hindi po nakakatuwa ang pagiging bastos, sa totoo lang. Ha? Kung ikaw ay bastos, lalo na't ikaw yung nauna, bababa yung tingin sa'yo ng mga tao. Oo, magiging kulangot ka lang sa paningin ng mga tao. Yun. Hindi nakaka-proud yung pagiging bastos. Okay, sana kung binastos ka, inunahan ka, pero hindi naman. Ikaw yung nauna. Kaya ang tingin ng mga Pilipino sa'yo, Digong, maliit ka pa sa kulangot. Yun yung nakikita namin dyan. So, yun lang guys, at salamat sa mga bago nating subscribers, at yan bukas meron po tayong live, okay? So, yun lang guys, hanggang dito lang muna, ingat-ingat, bye-bye!